So eto na nga po mga idol, Japan B-League handa bitawan ng ating pambato na si Kai Sotto para sa dream nito na makapaglaro sa NBA at NBA teams na matagal nang may interes sa ating pambato na si Kai Sotto. Aalamin natin yan. And bago natin yan ipagpatuloy kaibigan, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel and then pahitarin ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, nakita naman natin sa huling naging laban nga po ng ating pambato na si Kai Sotto kontra nga po sa kupunan ng Kyoto Hanaris. Ang ating pambato ay nakapagdala lamang ng 18 points, 10 rebounds at 1 assist. Talo po ang Koshigaya Alphas mga kaibigan. Kaya naman inaasahan natin sa magiging susunod na laban nga po ng ating pambato na si Kai Sotto ng Koshigaya Alphas kontra naman sa kupunan ng Shiga sa December 29 yan mga kaibigan ay mas magiging consistent pa at mas gagamitin ang ating pambato na si Kai. Syempre hindi po siya dyan mawawala sa starting 5 lineup. Ang nangyari din kasi mga kaibigan dahil nga po ang mga kakampi ni Kai Sotto ay nagiging bakaw na sa bola dahil kapag kay Kai Sotto lagi napupunta ang bola mga kaibigan, siya ang nagiging center of attraction, which is dapat hindi po ganun ang mangyari. Nakita nyo naman kapag merong tandem tulad na lamang ni Kai Sotto at ni Yuki Kawamura ay maganda sana mangyayari, pero dito sa kupunan ng Koshigaya Alphas kapag nakikita nila magandang performance si Kai hindi ito napapasahan madalas ng bola. Ang nangyayari napag-iinitan pa ng referee at talagang tinatarget pong ma-foul out. Magkagayon man, tambak man sa score na 80-96 ang Koshigaya Alphas kontra sa kupunan ng Kyoto Hanaris, babawi naman sila next game. Eto na, sa isang update na tayo mga kaibigan, kupunan na sa NBA na matagal nang may interes sa ating pambato na si Kai Sotto ay ang kupunan nga po ng Indiana Pacers. Alam naman natin na kapag may NBA Summer League o nalalapit na NBA Summer League, isa ang Indiana Pacers na nag-iimbita sa ating pambato na si Kai Sotto para sa NBA Summer League. Well, alam nyo mga kaibigan, nanghihinayang kasi sila dahil si Kai Sotto hindi pa napupunta sa magagaling or malalakas nga po na team, which is kung titignan ho ninyo, doon siya mas mahuhubog. Marami nagsasabi na dapat nga sa mahinang NBA team lamang dapat mapunta si Kai para matuto or mas mahasa pa at siya ang magpapalakas. Ang pangit daw po kasi kapag si Kai napunta sa malalakas agad na NBA teams tapos natalo ang kupunan na yon, baka kay Kai Sotto po mapunta ang pagkasisi pero kapag sa mahinang kupunan at napalakas siya ng ating pambato na si Kai Sotto, kay Kai Sotto lahat po ng achievement at papuri mga kaibigan. At alam naman natin walang imposible kay Kai. Paano ko nasabi na dapat mahinog na or makapaglaro na sa NBA si Kai? Nakita nyo naman yung mga maninipis na tawag ng referee kay Kai Sotto, yung mga ganong klaseng tapik or dikit lamang sa NBA talaga, hindi yung tinatawagan ng foul. Sa Japan B-League si Kai Sotto konting dampi, nadikit lamang, foul po agad, which is yung pagiging agresibo ni Kai Sotto napipigilan niya kapag merong ganong mga bias po na referee. So yun lang mga update natin for today. Please huwag niyong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel. Maraming salamat po.